Good morning, guys. Good morning, Ma'am Basa. Ako po si Sevilla Jeffrey Roy ng BSISM 3-2 at ang topic namin ngayon ay ang functions of management. Function of management is a systematic way of doing things. Management is the process to emphasize that all managers, irrespective of their aptitude or skills, engage in some interrelated functions to achieve their desired goals. So, ngayong araw, tulad nga na nasabi ko ngayon, ang functions ng management ay may sistema kung paano gawin isang management, ang isang bagay. At ang isang management ay kailangan ng mga function nito. Ang planning, organizing, leading, and controlling na kailangan upang ma-accomplish o maganap ang isang business goal sa dapat nitong maging bunga. Ngayong araw, matututunan natin ang kahalagahan ng apat na function nito sa management o sa kumpanya. At ang apat na ito ay i-discuss ng mga kagrupo ko. Atin silang panoorin. Good day everyone, I am Dexter Jen Shalongo from BSISM 32 and I'll report about the planning and decision making. Planning and decision making is the most important to all managerial function, and planning is the process of thinking na kung saan pinag-iisipan kung paano ma-achieve ang isang goal at kung magiging effective ba ito sa company. Example, sa security. Sa security manager, nag-iisip siya kung paano hindi madaling makapasok o makuha ng mga intruder ang mahalagang files at kung paano hindi madaling maka-access sa mga intruder sa computer system. At si planning, ito rin yung process kung saan ino-organize yung strength at weakness ng isang goal na gustong ma-achieve. Hi, I'm Sarto Genisha from BSISM 32. Ito nga pala yung paliwanag ko dun sa binigay na topic sa akin. Decision making. Ang paggawa ng desisyon ay ang proseso ng pagkilala ng isang hanay ng mga maaaring gawin na kahalili at pagpili ng isang kurso ng pagkilos mula sa kanila. Ito rin ay isang hanay ng mga aktibidad na magsisimula sa isang pagkilala sa problema, nagtatapos sa pagpili o pagdesisyon. Madalas ito ay patuloy na niimpluwensyahan ng pamahalaan. Ang paggawa ng desisyon ang sentro. Sa proseso ng paggawa ng desisyon, kinikilala ang manager sa tulong ng sitwasyon at hahanapin ang mga banta at oportunidad na ito. Purpose of organizational goal should have for enterprise. Ang manager ay dapat hanapin ang mga manggagamit ng kahalili upang hanapin ang sitwasyon. Dito pumapasok ang pagpaplano. Sa pamamagitan ng pagpaplano, titignan kung epektibo ito. Pagtapos nito, dapat gamitin ng mga tagapamahala ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng desisyon para sa pagpili ng isang landas na pagtatalo. My name is John Norman Commission, BSISM 32, nagmula sa Cavite State University, CCJ Generals. And my report is organizing. What is organizing? Organizing is coordinating activities and resources. Organizing can be defined as the process by which the established plans are moved closer to relation.
papasimpleng ko na lang. Organizing, dito ka bubuo ng activities or mga resources na kailangan mong gamitin. Kunyari, mabibuild ako ng magpaplano ako ng bonggang kasal para sa future wife ko. And so, I organize na maganda to. May mga plano na dapat matupad sa araw na yun. So, and second one, explain the organizing is once a manager set a goals and develop plans, his managerial function is organizing human resources and other resources that are defined as necessary by the plan to reach the goal. So, yun na nga. Sinabi ko na nga na once na nagplano ako na maganda tong dapat kong kasal ko, dapat magtaas ang patong expected ko. Parang sa buhay ko lang yan. Once na parang ino-organize ko yung sarili ko na kailangan ko tong gawin tong activity na pinapagawa ni ma'am para makapasa ako. Doon pa lang sa iniisip ko, may plano na ako na kailangan ko tumatapos, may pasa sa tamang oras. So, magandang example yun na binigay ko. So, third one in explain the organizing is organizing involves determine how activities and resources to be assembled and coordinated. So, ibig sabihin naman nun, doon naman naka-involve yung mga activities na activities at mga gagamitin. Halimbawa, kailangan ko ng isang security officer na hahawak nitong mga tao na binigay ko sa kanya, mga security guard na ilalagay sa kanya-kanyang mga pwesto. Doon pa lang, nagsaset ka na ng goal na dapat mailagay ito mga tao na to sa kanya-kanyang mga pwesto. Doon pa lang sa organizing na yan. And next one is the organization can also be defined as a internationally formalized structure of position or roles for the people to fill in an organization. So, ibig sabihin naman nun, dapat intentionally formalized structure. Dapat suitable siya. Dapat sakto. Formalize yung mga tao na kailangan sa kanya-kanyang pwesto. Kunyari, for example, is may nag-apply na IT student. Ang hinahanap mo ay isang magaling na computer engineering. May nag-apply sa'yo na IT student. Sa tingin mo ba suitable yun na sa pinag-a-apply niya? Siyempre hindi. Kaya doon pa lang sa pag-organize ng mga tao, sa paglalagay sa kanyang mga pwesto, dapat nakaset ka na ng goals o mga plano na dapat itong tao na to perfect sa kanyang position. So, and lastly, organizing produce a structure of relationship in a organization, and it's through this structural relationship that plans are pursued. So, ibig sabihin naman nun,
doon tayo magbibuild ng relationship sa mga tao na kakausapin natin. For example, um, may nakilala kang mataas sa'yo na pinaka-boss mo. Siyempre, pakikisamahan mo yung boss mo kahit magsungit siya. Dapat makabuild kayo ng relationship para maging mas okay kayo sa isa't isa. Yung parang magkaibigan na. Kung baka sa may sister company. Ganun. Yung kakasundo kayo. Yun. And that's all my report for today. Thank you. Hi classmate. Hi ma'am. Good evening. My name is Janarman Commission, BSISM 32. The 3 question in the topic is, what is the topic about? My answer is, about the organizing creates the framework needed to reach a company's objective and goals. Bakit nga ba tinawag na importante yung organizing na yun? Para makabuo tayo ng framework para sa ma-reach natin yung goal or objectives. Number 2 question is, what is the significant on your topic to the cycle? My answer is, the significant of organization is the function that manager undertake to design, structure, and arrange the component of a organization's internal environment to facilitate and attain of organizational goals. Doon pa lang sa pag-aayos, pagde-design, and pag-structure ng mga component na gagamitin sa organizational. And lastly, the question number 3 is, how does the topic help in the cycle? Paano nga ba makakatulong itong organizing na to sa cycle? My answer is, it can increase our productivity by keeping organized. It will same time looking for the things will have more time important tasks, and organization can improve the communication between you and your team. That's all my 3 question in my topic. That's all. Thank you. Hi ma'am. Hi everyone. First of all, my name is Junel Ibardo from Group 3. What's the topic about you? The topic is about the organization structure, which is managing the organization and create a best performance in the environment. Example, binubuo ng iba't ibang tao, maybe or girl, boy, or what your gender. Kung anong gusto mo. At iba't ibang role like guardian organization or classroom organization. When every first day of school is laging ginagawa na magbotohan sa room kung sino magiging president, vice president, secretary, and etc. What is significant of your topic to the cycle? Is to the have
different responsibilities and tasks according to their ability. Example, kumbaga, it's divided responsibilities like treasurer is he or she will handle the money or she or he will manage the money. And syempre, the president will not take it because he or she also has another responsibility. 3. How does the topic help in the cycle? It helps because organizing the jobs and tasks for whom to be assigned will make the organization flow smoothly. Bakit nga ba mahalaga ang organization? Sa tingin mo? Sa tingin ko? Ang sasabi ko lang, para hindi sila magagawa ng kanilang tungkulin or gampanan nila yung ilang responsibility at hindi sila magturuan. Thank you. Good day to all of you. Ako nga po pala si Mr. John Lloyd L. Bacolod from BSISM 3-2, one of the member of Group 3, which is our leader is Miss Pau J. Lo. Ang topic na na-assign sa akin is one of the 4 functions of management process. The 4 functions of management process are planning, organizing, leading, and controlling. Ang i-discuss ko po sa inyo is the 3rd functions of management process, managing, how to motivate, and directing people. First, what is leading? Leading, it is the skills of influencing people for a particular purpose or reason. Bilang isang manager ng company, kailangan meron kang skills of influencing people. Alam mo yung gagawin mo kung paano mo papasunod at mapapatulong yung iyong mga subordinates. Kailangan alam mo kung paano mo sila ma-impluensyahan o mahihikayat na sumunod sa iyo para tumulong doon sa certain goals na kailangan nyong abutin. Leading is also influencing your members of the organization to work together. Kailangan magtulungan ang bawat isa para yung objective o yung plano or yung certain goals ng isang kumpanya ay inyong mapagtagumpayan. When it comes naman po sa leadership, as a manager, kailangan meron kang motivational skills. Kailangan marunong kang mag-motivate sa iyong mga nasasakupan o subordinates. Dahil po sa management process, sa pagbuo pa lamang ng mga plano o goals ng kumpanya, marami na diyang mga pagsubok, marami na diyang mga hadlang na darating sa pagbuo pa lamang ng isang plano. Kaya, bilang isang manager, kailangan mong i-motivate yung iyong mga subordinates na huwag silang panghinaan ng loob, huwag silang mawalan ng pag-asa. Kailangan mo silang tulungan. Kailangan mo din silang tulungan, sharing ideas. Because bilang isang manager, coordinating is also the essential in leading. Isa pa po sa importante when it comes to leading o sa pangunguna, as a manager, kailangan meron kang good attitude. Para po sumunod sa iyo yung iyong mga nasasakupan, kailangan maging mabuti ka sa kanila. Kailangan po maging mabait ka sa kanila. Kasi bilang isang manager, ikaw dapat yung nauunang nakikitaan na sumusunod sa kung ano yung ipinatutupad mo. Sabi nga, a good leader must be a good follower. Lastly is directing people. Bilang isang manager at leader ng isang organization o kumpanya, para magkaroon ng mabuting pagsasamahan between manager and subordinates, kailangan mo din ibigay sa kanila kung ano yung mga pangangailangan ng iyong mga nasasakupan. Kung kailangan mo din ibigay sa kanila. Kung kailangan nila ng payo, bigay mo sa kanila. Pagpapalakas ng loob, aspirations, kailangan mo din silang intindihin
sapagkat meron din silang kanya-kanyang mga problema na pinagdaraanan. Kailangan ng communication sa isa't isa para magkaroon ng magandang pagsasamahan between managers or leaders and subordinates o nasasakupan. Ayan lamang po ang aking report sa bahagi ng aking report. Maraming salamat po. So, good day everyone. I am from the group 3 and our group was assigned to discuss about the managerial process or the main 4 function in management. So, in management, we have 4 main function which are the planning, organizing, leading, and controlling. So, planning, organizing, and leading are already discussed by some of my group mates, and in this video, I will just discuss about controlling and why it's controlling is important in management. So, controlling is measuring, comparing, finding deviation, and correcting the organization activities which are performed for achieving the goals or the objective. So, why controlling is why controlling is important in management. So, management control is a critical making sure that the process and system are running effectively within your organization. So, as a manager, you have to make sure na lahat ng nangyayari sa isang organization or sa activity ay may control ka. Kasi kaya nga siya naging main function in management kasi importante siya na may control ka sa isang bagay or may manage ka or manage something or to do something, and controlling something is monitoring something. Kailangan habang kinokontrol mo siya, alam mo yung nangyayari sa isang organization and namomonitor mo lahat para if ever na may mali man or may error, ma-resolvehan mo agad or ma-ayos mo agad as a manager. So, control from management. Why is control management warranted? Bakit nga ba kailangan sa isang management ang pagkontrol? So, for example, sa isang organization, alam natin na as a worker or as a people or me itself, pag may ginagawa tayo, binibigay natin lahat ng paghihirap, yung best natin sa isang bagay or sa gagawin, ginagawa na natin and binibigay talaga natin lahat. So, minsan kasi, kahit ginagawa mo na lahat, nangyayari ginagawa mo na lahat, nangyayari pa rin or dumarating pa rin sa time na sa bagay na yon is nawawalan ka ng gana. So, unwillingly ka nang gawin yon or parang hirap ka nang gawin yun. So, as a manager controller, kailangan mong ma-manage yung mga tao para at the end of the day or at the end of the activities, yung maayos. Kasi may control ka sa isang bagay. So, control management is essential to your business because it help to check error. Yun nga. So, pag may control ka sa isang bagay, nagagawan mo siya ng paraan if ever na may mangyaring error man. And implement correction action yun. So, magagawan mo siya agad ng paraan. Minimizing deviation for standard and keep your project management to track. So, pag meron kang control sa isang bagay, kaya mo siyang dalhin or kaya mo siyang i-manage na mapunta sa kung saan yung goal nyo or kung ano ba yung goal nyo sa isang bagay na yun or para makamit nyo yung achievement. So, pag as a manager, kailangan mong may control ka kasi if ever na may mangyaring hindi ayos or hindi dapat habang nangyayari yung activity yon, if ever man,
makagan mo agad siya ng paraan. Kasi kung ganun yung utak mo or kung ganyan na pag-iisip mo as a manager, yung organization nyo or the activities that you want to achieve, or for example in the company, if you have a project, so kunwari may project kayo sa isang company na kailangan yung gawin, pag ganun yung ano ng pag-iisip nyo, kung kaya mo, kung lahat meron ka as a manager, kunwari, syempre, sa planning, as a manager, you plan, then you organize, and after you organize, you lead. So, pag nagawa mo na yung tatlong yun, syempre, gagawin mo siyang control. Kasi, if ever man na may mangyari sa plan or may hindi nagawa sa plan, maayos mo and magagawa ng paraan, ma-organize ulit, and after ma-organize ulit, malilid, mababago nyo or maayos nyo, then control ulit. So, kung ganyan ang mindset mo as a manager, your company or the company that you're working will much likely achieve or hit the goal that you want as a manager or your team or the organization. So, as a manager, you need to set your mindset na kailangan sa lahat ng bagay may control ka. Hindi yung pabasta-basta ka lang, hindi yung porket na plano na, wala ka ng pakialam. Na-organize na, wala ka ng pakialam. Na-lead na, wala ka ng pakialam. So, as a person, or as a manager, kailangan may control ka sa lahat ng bagay. Kasi, sa isang iglap lang, lahat ng plinano nyo, inorganize nyo, and nilid nyo, pwede yung mabago, masira, or mapunta sa pagiging error kung wala kayong control. So, kaya naging importante ang pag-control sa management. Kasi, if ever man na ganun nga yung mangyari, at least, as a person or as a manager, may magagawa ka. And that's for all. And again, controlling is very important in management because you have the goal to fulfill or to achieve. That's why kailangan lagi tayong may control sa lahat ng bagay, and lahat naman ng ginagawa natin is may control tayo, pero hindi pa rin kasi masasabi yan. So, isang asa nabasa ko din is planning without control is useless. So, ganun ka-importante ang controlling sa isang management or sa lahat ng bagay mismo. And that's all for this, and thank you. At ayun, natunghayan na natin kung paano ginagamit ng manager ang functions ng management ito. Ang planning, organizing, leading, and controlling. Dahil, first of all, managers must set a plan and organize the resources according to that plan. And lead the employee to work towards the plan, and finally, control and everything by monitoring and measuring the effectiveness of the plan. Ang halimbawa nito ay ang mga sumusunod na nasabi na nila. Kapag may kasal, kapag kailangan mo mag-ayos ng kasal, or dun sa example na isa ka, dapat organize ka, dapat may plano ka, at dapat yung plano mo may patutunguhan. And to measure that, ang manager ay ang pinaka-main function ng management. Dahil ang manager nga ang nagpaplano at nag-lead at nag-organize at kumokontrol sa mga tao na nasa loob ng organization nito. Then, ang management function ay tuloy-tuloy lang
kapag natapos mo ang goal na to, may panibago ang goal dapat na ma-accomplish para sa management or sa organization mo. At sa tulong ng mga plano, meron tayong hinaharap at may inaasahan tayong makakamit. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig sa amin. Kami po ang Group 3. Salamat po.